Sino-sino ang kinukumbida mo? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Carlos Borromeo, Obispo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa puno ng mga Pariseo na nag-aanyaya sa kanya, "Kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin. Baka kumbidahin ka rin nila at susuklian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga baliwala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. At magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian. Ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka susuklian." Mula pagkabata ay narinig ko na ang golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Nakita ko na maganda itong motto upang hindi ako makaisip gumawa ng masama sa aking kapwa. Pero nang mag-aral ako ng salita ng Diyos, nalaman ko na ginawa itong affirmative ni Jesus para mas maging proactive. Sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 7 verse 12, "Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyo na gawin nila sa inyo." Mas mabuti, di ba? Pwede kasing hindi ka nga gumagawa ng masama, pero wala ka ring ginagawang mabuti. Hindi sapat para kay Jesus ang hindi gumawa ng masama. Nais niyang gumawa tayo ng kabutihan. Kaya naisip ko noon na magpakabuti para maging mabuti rin sa akin ang aking kapwa. Pero habang lumalalim ang aking pagkilala sa Diyos, natanto ko na meron palang higit pa sa affirmative statement ng Golden Rule. Ito ang sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon. Kung mag-anyaya tayo, ay imbitahan natin yung mga walang kakayahang ibalik sa atin ang ating mabuting gawa, upang ang ating Amang nasa langit ang magsusukli sa ating kabutihan. Figurative language ang gamit dito ni Jesus. A hyperbole or exaggerated expression to highlight his important message. At ano ang mensaheng ito? Gumawa tayo ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit at walang pinipiling tao. Jesus wants us to be more inclusive in our loving and giving. Nais niyang lagi nating piliin ang magmahal at gumawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit. Dahil siya na ang bahalang magsukli sa ating kabutihan sa ating kapwa. Lagi nating pakatandaan, God can never be outdone in generosity. Kapanalig, huwag sana tayong mapagod gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit kadalasan ay hindi ito nasusuklian. Alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 25 verse 14. "Ano man ang ginawa ninyo sa isa sa aking mga pinakamaliit na kapatid, ay ginawa ninyo sa akin." Lagi nating tandaan, tuwing gagawa tayo ng kabutihan sa mga taong walang kakayahang suklian tayo ng kapwa kabutihan, ginagawa natin ito kay Jesus. Kaya siya na ang bahala sa atin. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli
si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.